Kumusta po ang mga personal na relasyon natin sa ating pong Diyos? Kumusta na nga ba? Baka ho, okay kayo ng mag-asawa, wala namang problema doon. Okay kayo ng asawa mo, okay kayo ng boss mo, okay kayo ng mga katrabaho mo, okay kayo ng mga ka-churchmate mo. Pero ang tanong sa oras na ito, mga kapatid, kumusta ang relasyon mo sa Diyos, personally? Sige po, habang tinatanong ko to, isipin nyo muna. Kasi lumalabas sa mga bibig natin malimit, Lord, nagkukulang ako. Lord, yung word na pagkukulang, alam sa totoo lang ho, pag in-apply natin yun sa tao, yung tao na hindi mo na-applyan ng sapat doon sa kanyang pangangailangan mula sa'yo, magugulat ka isang araw, wala na sa piling mo. Tama? O sa mga mag-asawa, magkulang ka sa asawa mo, subukan mo ho. Di kayo nagpa-practice sa mga ginagawa ng mag-asawa, darating ang time, magugulat ka, iba na yung gusto niyan. Amen po ba? Kaya ho itong mensaheng ito, vice versa ho, kailangan ma-recall sa buhay natin na may isang relasyon na dapat ho maayos, dapat matibay, at dapat ito ho talaga yung solid. Dahil ito mag-create sa atin ng magandang pundasyon sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kumusta po ang ating personal na relasyon sa ating pong Diyos? Maalab pa po ba? Amen po. Maalab pa ba ang relasyon mo sa Diyos? Maalab pa ba, Lord? Yan, personal yung tanongin niya na, maalab pa ba o malamig na? Lagi yung may kabaliktaran. Maalab pa ba o malamig na? Pastor, mainit-init pa. Ayaw ni Lord ng relasyon na maligamgam. Ano sabi sa Revelation? Sabi ng Panginoon, ayaw daw niya ng maligamgam o malahininga sapagkat isusuka niya. Kumusta ang inyong relasyon ng Panginoon? Matibay pa ba? O pakulaps na? Ay, Pastor, solid kami ni Lord. Meron kaming tagpuan. Alam niyo sa totoo lang, maganda sa bahay natin, meron kayong tagpuan ni Lord. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? So, maalab, matibay, o pakulaps na, sana ho, huwag kayong dumating sa part na talaga ho, pahinan ng pahina, wala ng tibay. O last, at ito tayo ho magtatapos, buo pa ba ang relasyon nyo ng Panginoon? Diba, ang sarap sa pakiramdam, nung nakilala mo si Lord, sabi mo, Lord, tinatanggap kita. It means, hindi mo lang siya basta tinatanggap, may something kang commitment, may covenant na pinag-usapan ninyong dalawa. At kayo lang ang nakakaunawa nun. At kayo lang ang may alam nun. Pero sana buo pa rin hanggang ngayon yun. Huwag niyong hayaang mawasak yan. Nung nanampalataya tayo sa Diyos, praise the Lord, take note sa word na napawalang sala. Tayo ho ay napatunayan nagkasala. Tayo ho ay napatunayang may utang. Pero ho, yung nagpawalang sala sa atin, siya nagbayad at siya ho nagdusa. Sino ho yun? Si Jesus. Siya yung mediator natin sa Diyos Ama. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus sa pag-aabogado sa atin, siya ho ang umako ng lahat ng ating hong kasalanan at kaparusahan na para ho sa atin. Grabe hong ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya tayo sinusubok ng Diyos, balikan ko lang, dahil hindi mo kilala ang sarili mo. Alam ng Diyos kung bakit kanya sinusubok dahil kilala ka niya. Ngayon, para makilala natin ang ating mga sarili, kailangan magtagumpay tayo dun sa pagsubok para masabi mo sa sarili mong, number one, matatag ka na. Paano mo masasabi, Lord, matibay na akong Kristiyano kung wala ka namang pagsubok na pinagdaraanan? Okay, kaya may pagsubok. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi ho namatay si Jesus para sa mga matutuwid. Hindi namatay si Jesus para sa mga reliyoso. Namatay si Jesus para sa iyo at sa akin nung panahon na tayo hindi pa sa Kanya nananampalataya. Amen o? Ganun kabuti yung Diyos na meron tayo. Take note, may puot ang Diyos. May mga churches ngayon o, ang tema ng kanilang simbahan, love na lang. Sunod na post niya nakalagay, love pa rin. Pero ho, hindi nila binabanggit na ang Diyos ay napuputi. Sa tribulation ho, mangyayari ho, ang katerma hong problema, napakaratindi mga pagsubok dahil gusto na i-express ng Panginoon doon sa mga hindi nanampalataya sa Kanya na mayroon siyang puot. At ito ho yung hindi dapat natin maranasan. Mga kapatid, napuputi ng Diyos. Amen po ba? At wag ho tayong manatili doon sa kaisipan na ang Diyos ay mapagmahal lang, ang Diyos ay mabuti lang, tandaan natin ang Diyos ay makatarungan din. Kaya ang payo ko sa atin lahat, ingatan mo yung relasyon na yan na meron ka na sa Diyos dahil dugo ni Jesus ang pinuhunan dyan. Amen.
Grabe, no? Para lang ma-restore yung ating relasyon sa Panginoon dahil kinuha tayo ng kaaway, lumayo tayo sa Diyos. Alam nyo, para makabalik tayo yung precious na dugo ni Jesus, ang binayad, ang ginawang tulay para mamagitan sa atin, para makapanumbalik tayo sa Diyos. At mga kaibigan, ang sarap sa pakiramdam na nakabalik tayo sa Panginoon dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Kung gusto mong magkaroon ng ugnayan muli sa Panginoon, kung gusto mong mapalapit sa Diyos, then ito ang sagot. Lumapit tayo sa Panginoon, sabi ng James. Draw near to God, and He will draw near to you. Ang linaw. Yung paglapit mo sa Panginoon, hindi ka niya tatanggihan. Dahil habang lumalapit ka sa Diyos, kapatid, lumalapit din sa sayo. May mga tao na makikipag-ugnayan lang sa Diyos pag may kailangan sa Diyos. Pwede po bang gawin natin kahit wala kang kailangan sa Diyos? Kapatid, lapit pa rin tayo sa Diyos kahit wala tayong kailangan sa Kanya. Kasi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, parang katulad dito na mag-asawa. Lalapit ka lang ba sa asawa mo, tatabi ka lang ba sa asawa mo, sasabihin mo lang ba sa asawa mo, mahal mo siya kapag may kailangan ka? Hindi ganun. Tama? Dapat ganun din tayo sa Diyos. Sa mabuti, sa masama, sa wala, sa meron, walang mababago sa ating relasyon sa Panginoon. Amen. Di ba habang binabasa natin ang Bible, ano ba ang nare-realize nyo habang binabasa nyo ang Bible? Di ba pag binabasa mo ang Bible, napapatunayan mong totoo ang Diyos sa Biblia. Amen. Totoo ang Diyos sa Biblia. Bakit po? Itong Biblia natin, kumpuso ito ng 66. Ang author ho nito is around 40 to 42 na tao, pero hindi sila nagkasala sa labat. At ang mga dating ho niyan ay 1,000. May mga gap sila ng 1,000, pero yung sulat, pare-pareho. Yun ho ang nagpatunay na ang Diyos ng lumang tipan at ng bagong tipan at Diyos sa kasalukuyan ay Diyos na totoo. Amen po ba? Basahin nyo ang Bible, totoo ang Diyos. Amen po? Kasi hindi pwedeng ang tao lagi lang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mabubuting bagay. Kung yun lang ang pinagpapasalamat natin, napakahina natin Kristiyano. Kasi sa mabubuting bagay, wala namang matidevelop sa atin doon. Ano matidevelop sa mabubuting bagay? Wala ho. Magiging malamya tayo mga Kristiyano. Pero pag ikaw ay natutong magpasalamat sa mahihirap na bagay, ang tatag mo. Amen? Ang tibay mo. Nakakabalik ka lang ng lalim sa Diyos. Kapag may matinding pagsubok. Amen po ba? Naalala niyo si Jonas. Si Jonas maangal si Jonas, tama? So nung nilulun siya ng isda, take note, nilulun siya ng isda. Paglunok sa kanya, alam niyo nung mamamatay na si Jonas, 3 days na siya sa loob ng siya nung tambuhan ng isda, eto ang sabi niya, Lord, nung mamamatay na ako, naalala kita. Intimate ang kanyang prayer. Sabi niya, tulungan mo ako. God will never draw near to those who do not draw near to Him. Hindi daw lalapit ang Diyos sa mga tao, ayaw lumapit sa Kanya. Sino ba may kailangan? Tayo po ba o ang Diyos? So kung tayo may kailangan, personally, lalapit tayo sa Diyos at sasabihin natin, Lord, tulungan mo ako. May mga tao gusto lumapit sa Diyos, pero hindi nila alam kung paano. Dito na papasok si Jesus. Kasi bakit po? Kung ang paglapit sa Diyos ay kailangan ng katwiran, kailangan ng righteousness, kapatid, wala tayo nun. Gustong-gusto natin lumapit sa Panginoon. May mga taong gustong-gusto lumapit sa Diyos, pero hindi sila makalapit sa Diyos kasi hindi nila kilala si Jesus. Bakit sino ba si Jesus? Si Jesus ang paraan para makalapit ang tao sa Diyos. Naalala ko lang, parang nilimayin sa akin ng Panginoon, hindi masama yung street preaching. Kasi ang mga taong gusto lumapit sa Diyos, hindi nila alam kung paano. So ngayon kailangan natin i-proclaim si Jesus. Si Jesus ang daan papunta sa Ama. Amen. Okay? Tandaan nyo sa Bible, marami hong ibig sabihin yung offering. Mayroon diyang offering na ipapatong mo yung kamay mo sa isang kambing. Pagpatong mo na yung kamay, lahat ng kasalanan mo, ibubuhos mo dun sa kambing, at yung kambing mo, papakawalan sa isang lugar. Dala-dala niya yung iyong kasalanan. Pero ang problema, yung kasalanan mo na yun, na ibinuhos doon sa hayop, pagka umalis yun, kailangan mong ulitin sa susunod na taon. Ang praise the Lord sa panahon natin ngayon, isang beses lang ginawa ni Jesus, tapos na. Hindi na tayo paulit-ulit na ipapatong yung kamay sa hayop, tutuloy yung dugo ng tupa, papatayin yung toro, kung malaki ang kasalanan, wala na ho. Kasi bakit? Namatay na si Jesus para sa lahat. Ano kailangan lang natin gawin sa panahon na tayo nagkakasala? Lagi lang tayo humingi ng tawad sa Diyos. Amen?
Natural ho sa isang Kristiyano ho ang magkaroon ng pananabik, na magkaroon siya ng malalim, malapit na ugnayan sa Diyos. Natural. Pastor, paano kaya ito? Parang wala na sa akin. Hindi na ako nananabik sa Diyos. Pastor, parang wala nang connection ako sa Diyos. Baka may problema na yung pagiging Christian natin. Balikan mo yung sarili mo at dapat to, ikaw mismo nag-i-evaluate, nagre-reflect ka dapat, Lord, parang wala na po akong kapuso-puso sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Wala na ka ng puso sa pag-pray, wala ka ng puso sa pagbabasa ng Biblia. Baka may problema. Baka lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito, yun na yung pinagkakaabalahan mo. Take note, kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Doon pa rin yan sa verse ng James, chapter 4. Kaya ho nagkaroon ng lumapit kayo sa Diyos kasi ang mga tao at that time, sa context na yon, ang mga tao malapit sa sanlibutan, malayo sa Diyos. Ang hirap kaya, meron kang intimacy, meron kang intimate na relasyon sa mga tao, meron kang intimate na relasyon sa iyong trabaho, pero wala kang intimate na relasyon sa Diyos, lugi ka. Dahil walang eternal value ang mga bagay na yan. Amen o? Trabahuin ho natin to. Kasi kailangan natin maglagay ng effort dito ho. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, may effort. Maglalaan ka dito ng malinaw na time. Kung meron kang sabi kay Lord, Lord, may devotion po tayo. Lord, meron akong time para sa iyo, Panginoon. Then kung may oras ka, pero alam mo sa totoo lang, si Lord lang ang makagagawa ng time nyo. Pero ikaw, magbabago ka. Tandaan nyo, kapag malinaw ang tinig ng Diyos sa atin, malabo ang tinig ng demonyo. Pero sa panahon na malinaw ang tinig ng sanlibutan, ng demonyo, ng sarili natin, napakalabo ng tinig ng Diyos. Ano gusto mong marinig na tinig? Di ba tinig ng Diyos? Para pagka mayroong pagsubok, ang bilis mo makarecover, ang bilis mo magtagumpay, dahil ang bitbit mo yung mensahe ng Diyos. Maraming mga tao mahihina dahil wala silang naririnig na tinig at wala silang nababasa na salita ng Diyos. Kaya matagumpay mong Kristiyano kapag mayroon kang baon-baon na salita ng Diyos. Tandaan nyo ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, sandata, lagi tayo maglaan ng oras para sa Diyos. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo, ibalik nyo yung intimacy nyo sa Panginoon. Ibalik nyo yung intimate nyo na relasyon sa Panginoon. Okay mag-aral, walang problema doon. Okay magnegosyo, okay magtrabaho. Pero mga kapatid, huwag nyong kakalimutan, magpaglaan kayo ng oras para sa Panginoon.